Magbigay ng buong puso na walang inasahan, sa lihim at sa hayag, nakikita ka ng Ama. Pinagpapalaya ang kaniyang bayan, biyaya niya ay para sa lahat. Tayo na mga anak ng pag-ibig.
Yahuwah Abba, kinagagalak po ng aming mga puso't kaluluwa na magsagawa ng ganitong pagtitipon. Mga anak mo mula po sa iba't ibang dako ng daigdig para purihin ang iyong pangalang Yahuwah, para sambahin ka mula po sa aming mga puso. Totoong napakabutit, napakabait mo. Di namin maaaring masukat ang lalim ng iyong pag-ibig sa iyong mga anak. Tanggapin po ang aming pagsamba. Maawa ka sa iyong mga anak. Kailangan ka namin, lalong-lalo na pasama ng pasama ang takbo ng daigdig. Kuminsan apektado ang individual at sambahayan. Kuminsan nagkakasakit ang iyong mga lingkod. Kuminsan nawawala kami ng pag-asa. Sa tuwing kami po'y tumitingala sa langit at naaalaala namin kung sino ka, na ikaw ay si Yahuwah Abba na nagmamalasakit sa amin. Sa tuwing kami po ay tumitingin sa iyo, lumalakas kami, nagagalak ang aming mga puso. Kaya sa aming pagsambang ito, mula sa aming mga bibig, sa aming mga puso, umawit kami ng pagpupuri sa iyo. Tanggapin nawa ang lahat ng aming pagluwalhati. Panginoong Yahushua, ikaw pong aming tagapamagitan. Ikaw ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Sumasampalataya kami sa iyo. Nandyan ka sa langit. Di mo kami kinalilimutan sapagkat mahal na mahal mo ang iyong mga hinirang sa pagsambang ito. Kalika po sa piling namin sapagkat kailangan ka ng iyong mga hinirang para lalong lumakas, tumibay ang pananampalataya namin at maging lalong handa kami sa paggunita ng kapistahan ng Shavuot. Ama, patuloy po kaming patawarin sa lahat ng aming pagkukulang. Agayin po kami sa ganap na pagsisisi para lalong maging malapit kami sa iyo at madama namin lalo ang iyong pagsasama at presensya. Ama, pakibasbasa ng kabuhayan ng iyong mga anak, lalo na sa panahon ng kahirapan. Kami po'y nagtitiwala at umaasa sa iyo. Ama, ipagkaloob ang lahat ng aming pangangailangan bilang katibayan ng aming pagtitiwala. Inihahandog namin ang mga abuloy sa iyo. Patuloy pong basbasan, lalo po ang iyong mga anak na dumaraan sa maraming pagsubok. Ito pong aming kahilingan. Babasbasan po kaming lahat sa gagawin naming pag-aaral ng iyong mga salita. Inihingi po namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Kami po ay nagagalak sapagkat kami kapiling po namin kayo sa pagkakataong ito upang isagawa ang pagtitipon, ang pagsamba na nais po nating maluwalhati si Yahuwah Abba at si Yahushua HaMashiach. Gaya po ng nalalaman ninyo, malapit na po ang ating paggunita
ng kapistahan ng Shavuot. Yung Shavuot ay meron pong iba't ibang katawagan. Ito po ay kinikilala rin sa Feast of Weeks o kaya Pentecost o kaya Shavuot. Ibig sabihin ng Shavuot sa Ingles ay Feast of Weeks. Bakit po natin ito ay pinaggugunita? Bakit ba natin pinaggugunita ang mga iba't ibang kapistahan ni Yahuwah Abba? Para po malaman natin kung gaano kahalaga ang kapistahan para kay Yahuwah, basahin po natin yung utos ni Yahuwah sa pamamagitan po ni Moises dito po sa Levitico 23:1-4. At nagsalita si Yahuwah kay Moises na sinasabi, "Magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ito ang takdang kapistahan ni Yahuwah na inyong ipahahayag bilang mga banal na pagpupulong. 6 na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat, naganap na kapahingahan, isang banal na pagpupulong. Huwag kayong gagawa ng anumang gawain, ito ay Sabat ni Yahuwah sa lahat ng inyong mga paninirahan. Ito ang mga takdang kapistahan ni Yahuwah, mga banal na pagpupulong na inyong pinagdiriwang sa takdang panahon." Binasa po natin ay ang utos po ni Yahuwah Abba para sa bayang Israel sa pamamagitan ni Moises. Dahil ito'y utos ni Yahuwah kay Moises, inakala ng iba ang kahalagahan ng kapistahan ay para lang sa bayang Israel. Pero hindi po ito totoo. Ang totoo, ang kapistahan na ito ay kapistahan ni Yahuwah at may kahulugan kung bakit tinakda ng Diyos ang mga pagtitipon na ito. Kaya kung titingnan po natin ang talatang ito, ano ba yung kahulugan? Noong mga kapistahan, ito po ay takdang panahon. Sa Hebrew, ito po ay moed. Sa plural, moedim. Ibig sabihin appointed time o kaya takda na panahon. Sa makatwid, meron pong nilaan si Yahuwah Abba na mga gagampanan niya na napaloob doon po sa iba't ibang mga kapistahan. Kaya anong ginagawa ng bayang Israel kapag pinagdiriwang po ang kapistahan? Meron po silang ginagawa na banal na pagpupulong. Ano ba yung banal na pagpupulong? Ito po ay pagsamba na pangkongregasyonal. Ito rin ay nangahuhulugang pagsasanay. Sinasanay nila sa pananampalataya yung mga gagampanan ni Yahuwah patungkol po sa ating kaligtasan. Kaya nga, ito pong mga kapistahan ni Yahuwah, hindi lang po ito kapistahan na gaya ng ating pag-unawa. Ito po'y malalim, punong-puno ng kahulugan, sapagkat yung mga kapistahan ay naglalaman ng mga propesiya, mga hula ni Yahuwah patungkol po sa gagawin niya at ginawa na niya para sa kaligtasan ng tao. Ano-ano po ba itong mga kapistahang ito? Pinag-aralan po natin ito, yung mga 7 feasts of Yahuwah. Nagsimula po sa Passover, unleavened bread, first fruits, tapos Shavuot, tapos Yom Teruah or Trumpets, Day of Atonement, Yom Kippur, tapos yung Sukkot o kaya Tabernacles. Pinagdiwang po natin nung nakaraan yung first 3 feasts, yung Passover, unleavened bread, tapos yung first fruits. Ngayon, yung first fruits ay nakaugnay sa Shavuot. Yung first 3 feasts, Passover, unleavened bread, first fruits, nakaugnay sa Shavuot. Ano yung kaugnayan? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Levitico 23:15-16, "At kayo'y bibilang sa inyo mula sa kinabukasan ng Shabat, mula sa araw ng inyong dalhin ng bigkis na handog na inalog, magiging 7 Sabat na ganap sa makatwid bagay hanggang sa kinabukasan ng ikapitong Sabat, bibilang kayo ng 50 araw at maghahandog kayo ng bagong handog na harina kay Yahuwah." Ang binasa po natin ay kung kailan gaganapin yun pong kapistahan na tinatawag na Shavuot. Ayon po sa utos, magbibilang sila. Mula kailan sila magbibilang? Mula po sa kinabukasan ng Sabat na ang tinutukoy ay yung Feast of First Fruits. Magbibilang po sila ng 7 Shabat o kaya 7 weeks
At sa 50th na araw, yun po ang pagsasagawa ng kapistahan ng Shavuot. Sa makatwid, nakaugnay yung first fruits doon po sa Pentecost kasi magbibilang sila ng 50 days. Kaya makikita natin yung chart mula first fruits, magbibilang sila. The 50th day, yun po ang pagdiriwang ng Shavuot. Nakaugnay po kasi yung Shavuot doon po sa first three feasts. Alam natin, yung mga kapistahang ito tumutukoy sa mga ginawa ng Diyos para sa kanyang bayang Israel at ito'y tumutukoy rin sa gagawin ni Yahweh patungkol naman o sa pamamagitan naman ng ating Panginoong Yahushua. Kaya yung mga kapistahan ay nangahuhulugan, ito ay isang matibay na pag-aalaala at ito rin ay isang pagsasanay sa hinaharap. Kaya memorial at rehearsal. Ano po ang halaga ng pag-aalaala sa mga ginawa noon ni Yahweh patungkol sa kanyang bayan? Kapag tayo po nakakaalala ng mga ginawang mga milagro, mga tagumpay, mga gawain ni Yahweh para sa bayan, tayo po ay lumalakas sa ating pananampalataya. Kaya kapag tayo po ay nanghihina kuminsan, ang isang magandang dapat natin gawin ay alalahanin natin yung mga ginawa ni Yahweh. Kaya nga ito'y pinasulat sa banal na kasulatan. Babasahin natin ang Biblia. Lalong lumalakas ang ating mga loob. Lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Lalong mabuti kung meron po tayong mga alaala tungkol sa mga ginawa ni Yahweh ng personal sa ating buhay. Kasi habang ating naaalaala yung ginawa ni Yahweh nung nakaraan, lalo tayong tumitibay para harapin anumang suliranin sa hinaharap. Kaya nga, para po maisalin yung kahalagahan ng pananampalataya, pagiging bayan ng Diyos sa susunod na lahi, nagtakda si Yahweh ng mga kapistahan para ito'y alalahanin. Anong katunayan? Dito po sa Deuteronomio 4:9-10, pero mag-ingat kayo. Huwag ninyong kalilimutan ang mga bagay na inyong nakita na ginawa ni Yahweh. Kailangang manatili ito sa inyong mga puso habang nabubuhay kayo. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Alalahanin ninyo ang araw na tumayo kayo sa harap ni Yahweh na inyong Diyos sa bundok ng Sinai. Kung saan sinabi niya sa akin, tipunin mo ang mga mamamayan sa aking presensya para makinig sa aking mga salita upang matuto silang gumalang sa akin habang nabubuhay pa sila at para maituro nila ito sa kanilang mga anak. Mahalaga po kay Yahweh Abba na alalahanin ng mga bawat henerasyon o sunod-sunod ng mga henerasyon yung ginawa ni Yahweh para sa bayang Israel. Para yung mga anak natin ay madala yung pananampalatayang yon at maisalin din naman sa susunod na saling lahi. Kaya nga, mahalagang malaman ng mga anak kung saan sila nanggaling. Kasi ito pong binasa natin ay Deuteronomio. Sinulat po ito bago po pumunta sila doon po sa lupaing pangako. Sa puntos na ito, yung mga hindi sumampalataya ay namatay na. Sapagkat alam natin, pinarusahan ni Yahweh yung Israel sapagkat yung nagpadala ng mga espiya, ilan lang po nakapasa. Yung dalawa, si Josue at si Caleb. Tapos yung mga Israelita gusto nilang bumalik sa Ehipto. Pero sabi ng Diyos, paparusahan ko kayo. Kaya naglakbay sila ng 38 years doon po saan? Sa wilderness o kaya sa disyerto. Ngayon, makakarating na sila doon po sa lupaing pangako. Anong dapat maalaala ng mga anak ng Diyos? Dapat maalaala nila kung paano sila naging Israel. Kasi nandito po yung mga anak Hindi nila nakita yung nakita ng kanilang mga magulang. Hindi nila nakita yung panahon na nasa bundok sila. Ang alam lang nila, ako ay bayang Israel. Ako ay bayan ng Diyos. Alam nila yun. Pero hindi nila alam kung paano sila naging bayan ng Diyos. Kaya ito'y dapat ituro sa kanila.
Kaya ito'y naituturo sa kanila sa pamamagitan po ng mga kapistahan ni Yahweh. Kaya sabi ng Diyos kay Moises, at dapat ay siguraduhin nila na yung mga anak ay malalaman nila yung naging assembly doon po sa bundok ng Sinai, sapagkat doon narinig nila mismo ang tinig ng Diyos. Narinig nila yung sinabi ng Diyos, yung 10 utos. Paano ba naging bayan ng Diyos ang bayang Israel? Ito po sa Exodo 3:10 hanggang 12. Kaya ipapadala kita sa Faraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. Pero sinabi ni Moises sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Faraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? Sinabi ng Diyos, sasamahan kita at ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Ano po ang naging simulain ng bayang Israel noong pinadala ni Yahweh si Moises para po palabasin ang Israel doon po sa Ehipto? Mahirap na gampanin po ito. Bakit? Yung mga Israelita ay mga taong bihag. Sila po ay mga alagad ni Faraon. Yung Faraon, pinakamakapangyarihang tao, nangunguna sa pinakamakapangyarihang bansa na ito ang Ehipto. Pero pinadala si Moises. Ang sabi niya, ilabas mo ang mga Israelita. Anong sabi ni Moises? Paano ko po magagawa yun? Sino po ba ako? Sabi ni Yahweh, ako'y sasamahan kita. Anong tanda na ito'y matutupad? Pagka nailabas na ang Israel mula sa Ehipto, babalik kayo sa bundok na ito. Anong bundok yun? Kailan ba nagpakita si Yahweh kay Moises? Anong bundok yun? Bundok ng Sion. Kausap ngayon ni Yahweh si Moises sa bundok ng Sion. Sabi niya, bumunta ka sa Ehipto, sabihin mo na pinalalabas ang aking bayan. No, alam natin, nung kinausap ni Moises yung Faraon, ano sabi ng Faraon? No way. Hindi ko gagawin yan. Kaya nagpakita si Yahweh ng mga kapangyarihang gawa. Yung 10 salot, yung pinakahuling salot, yung kamatayan ng mga firstborn. Yun po ang naging deciding factor para sinabi ng Faraon, lumayas na kayo kaagad. At ang Israel ay naging bayan ng Diyos. Kaya yun pong 7 weeks, kaya yun pong simulain ng mga kapistahan ni Yahweh ay ang Passover. Yun po kasi yung pinakahuling salot, diba? Daraan yung kamatayan, pero lalampasan ang lahat ng sambahayan, lahat ng bahay na meron pong dugo ng tupa. Yun po yung Passover. Nangyari yon, pinakawalan sila ng Faraon, naglakbay sila, unleavened bread. Pero sila'y naglalakbay patungo saan? Sa Sinai, sa bundok ng Sinai. Habang sila'y naglalakbay, marami po silang pinagdaanan. Marami din po silang nakita na pagkaalaga ni Yahweh. Katulad po ng bitter waters, naging matamis. Wala kasi silang mainom. Tapos yung tinapay mula sa langit, tawag natin dyan ay mana. Inalagaan sila ni Abba. Merong tubig na lumabas sa bato. At nung sila'y kinalaban ng Amalek, kahit wala po silang experience sa pakikipaglaban, nagtagumpay po sila sa tulong ni Yahweh. Kaya dinala sila sa bundok ng Sion. Kailan po sila nakarating sa Sion? Yun pong Shavuot. Kaya nga yung Shavuot ay ang makikita natin doon po sa chart, di ba? Yung Shavuot, doon po nakipagtipan si Yahweh. Sapagkat sa araw po ng Shavuot, pagkatapos ng 50th day, ano pong ginawa ni Yahweh? Nakipagtipan siya. Binigay yun pong 10 utos. Dahil binigay yung 10 utos at yung tinatawag na Torah, yung Israel, hindi lang naging bansa ng Diyos. Hindi po ba napakalaking biyaya nun? Isipin niyo po, nagsimula po ang mga taong ito, mga bihag. Tapos naging bansa. Hindi lang basta bansa. Bansa nino?
ni Yahuwah. Malaking biyaya para sa bayang Israel. Kaya yung Shavuot, yun po yung napakalaking biyaya para sa bayang Israel. Ito'y kinikilala nila, isang sagradong araw, sapagkat natupad sa araw na yon yung pakikipagtipan ni Yahuwah. Anong ibig sabihin nun? Ito po sa Exodo 19:3 hanggang 6. At si Moises ay lumapit sa Diyos at tinawag ni Yahuwah siya mula sa bundok na sinasabi, ganito mo sasabihin sa sambahayan ni Jacob at sasaysayin sa mga anak ni Israel. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin din. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan na kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin at kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita ng inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Hindi po ba napakalaking biyaya? Mula sa mga bihag, naging tao ng Diyos, bayan ng Diyos, hindi lang bayan ng Diyos, kundi isang kaharian ng mga saserdote. Isang napakahalagang kayamanan sa mata ng ating Panginoong Diyos. Paano sila nakarating sa bundok ng Sinai? Ang sabi, kung paano dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila, ito po'y sumasagisag doon po sa pagmamalasakit at pagkaalaga sa Israel habang naglalakbay sila patungo sa bundok ng Sinai. Kaya yung Shavuot po ay isang paggunita sa pagbigay ng 10 utos at pakikipagtipan ni Yahuwah sa Israel bilang kanyang bayan na minamahal at iniingatan. Kaya malaking bagay yung Shavuot. Kaya kung titingnan po natin, paano ba naging bayan ang bayang Israel? Nagsimula po yun sa unang kapistahan, Passover, unleavened bread, first fruits. Tapos yun po ang pinakabunga nun, nakarating sila sa bundok ng Sinai at naging bayan ng Diyos. Kaya magkakaugnay. Nakita niyo po yung kaugnayan ng Passover sa unleavened bread, sa first fruits, sa Pentecost, sapagkat lahat yun merong kinalaman kung paano sila naging bayang Israel. Passover, yung mga tao ay pinayagang umalis. Unleavened bread, umalis na po sila. First fruits, nandun po yung pagagawa ng Diyos patungkol po sa sa pagdating sa bayang pangako. Tapos yung Pentecost, makakarating po sila saan? Sa bundok ng Sinai. Ngayon, alam natin ang mga kapistahan, hindi lang po ito pag-aalaala, ito ay pagsasanay rin. Sapagkat alam natin, yung mga kapistahan ni Yahuwah, meron din patungkol sa mga gampanin ng Panginoong Yahushua. Kaya yung Passover, tumutukoy po yan sa kamatayan ng Panginoong Yahushua. Yung unleavened bread sa kanyang paglilibing. Yung first fruit sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Yung Shavuot, ano naman po yun? Yan ang atin aalamin. Kaya nga patuloy po natin ginugunita yung mga kapistahan sapagkat ito'y patungkol sa Panginoong Yahushua. Ito po sa Colosas 2:16 hanggang 17, sino man nga ay huwag humato sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Shabbat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ayon po kay Apostol Pablo, yun pong mga kapistahan, kasama na yung Shabbat, ito pala ay isang anino ng mga bagay na magsisidating. Ang ilan, dumating na. Merong iba, darating pa lang. Kaya yung pagdiwang natin ng mga kapistahan ni Yahuwah, hindi lang para alalahanin yung ginawa ni Yahuwah para sa bayang Israel. Dapat din alalahanin natin yung ginawa ni Yahuwah sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yahushua. Kaya nga pinagdiwang natin yung mga tatlong una sa pamamagitan ng ating pagkilala sa Panginoong
Yahushua, yung kanyang death, burial, tsaka resurrection. Ngayon, paano naman po pinagdiriwang natin yung Shavuot? Ano bang nangyari nung pong Shavuot? Pagkatapos na mabuhay na mag-uli ang Panginoong Yahushua. Dito po sa Gawa, 1:1 hanggang 5, sa aking unang aklat, isinulat ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Yahushua mula nang nagsimula siya sa kanyang gawain hanggang sa araw na dinala siya sa langit. Matapos siyang mamatay at mabuhay muli, makailang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol sa iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. Sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang piniling mga apostol. Isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Yahushua, sinabi niya, "Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na Espiritu na pinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo. Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ng ilang araw ay babautismuhan kayo sa banal na Espiritu." Ito po ay kakaibang pangako. Maraming pangako si Yahweh, pero ito, kakaiba. Ang sabi po ng banal na kasulatan, nung si Yahushua namatay at nabuhay na mag-uli, hindi po siya agad umakyat sa langit, nagturo siya at nagbigay ng katunayan na siya'y nabuhay na mag-uli. Pero bago po siya umakyat sa langit, tinipon niya ang kanyang mga apostol at sinabi niya, "Huwag kayong umulis muna sa Jerusalem." Alam kasi ng Panginoong Yahushua, 10 days from now, magkakaroon sila ng pagtitipon. Anong tawag sa pagtitipon na yon? Shavuot sa Jerusalem. Sabi niya, "Huwag kayong umalis sa Jerusalem sapagkat meron kayong tatanggapin regalo, kaloob." Ano po yun? Banal na Espiritu. Bakit? Para matupad yung sinabi na pangako ng Diyos, si Juan Bautista na nagbautismo sa tubig. Pero sa ilang araw na lang, babautismohan kayo sa banal na Espiritu. Kaya merong tatanggapin na banal na Espiritu pag-akyat ng Panginoon Yahushua sa langit. Kailan po ito natupad? Pakinggan po natin dito po sa Gawa 2:1 hanggang 4, pagdating ng araw ng pista ng tinatawag na Pentecostes. Hinto muna tayo dyan. Ano po ba itong pista na tinatawag na Pentecostes? Shavuot. Tinatawag na Shavuot sapagkat magbibilang ka ng 7 Shabbat, ng 7 Shabuah, 7 weeks. Tapos sa 50th day, yung salitang 50, doon po nanggagaling yung salitang Pentecost, 50 days, ang ibig sabihin ng Pentecost. Kaya ito ay araw ng Shavuot. Ano po nangyari? Nagtipon ng lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila at kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na Espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. Ano pong nangyari? Nung araw po ng Shavuot, nung pinagdiriwang nila yung Pentecostes, bumaba po yung kaloob at pangako ng Diyos, yung banal na Espiritu. Napuspos silang lahat ng banal na Espiritu. Kailan nangyari yun? Shavuot. Kaya dito makikita natin tinupad ng Panginoon Yahushua. Yun pong gampanin niya sa takdang panahon. Yung takdang panahon, Moed, kapistahan. Aling kapistahan? Yun pong pagbigay o kaloob ng banal na Espiritu. Kaya yung Shavuot ay paggunita sa pagbibigay ng banal na Espiritu. Kaya yung Passover,
paggunita sa kamatayan ng Panginoong Yahushua. Yun pong unleavened bread, paggunita sa pagkalibing ng Panginoong Yahushua. Yun pong first fruits, paggunita sa pagkabuhay ng muli ng Panginoong Yahushua. Yun namang Shavuot ay ang pagbibigay ng Espiritu, ng banal na Espiritu para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Anong kahulugan nun? Anong kaugnayan din nun sa nangyari sa bayang Israel nung sila ay binigyan ng 10 utos para sila naging bayan ng Diyos? Ano bang kahulugan ng pagtanggap ng banal na Espiritu? Anong uring pagtanggap ito? Pakinggan po natin ang Juan 14:17. Ang tagapayong ito ay ang Espiritong katotohanan. Hindi siya matanggap ng sangkatauhan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Kilala ninyo siya sapagkat siya ang nananahang kasama ninyo at sa inyo. Yung palang pangako ng banal na Espiritu ay noon pa, hindi pa namamatay ang Panginoon Yahushua, sinasabi na sa kanyang mga alagad. Sabi nga ng Panginoon Yahushua, yung Espiritu Santo, banal na Espiritu, ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Anong ibig sabihin nun? Sa atin. Sa inyo ang banal na Espiritu. Unang Korinto 6:19, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Ano pong kahulugan ng pagiging sa atin ng banal na Espiritu? Ibig sabihin, yung Espiritu Santo sa halip na nandun lang sa templo, ngayon ay nasa tao na sumasampalataya kay Yahushua. Kaya nga hindi na kailangan yung templo. Sapagkat yung mismong tao ay magiging parang templo sapagkat yung tao ang tatanggap ng Espiritu ng Diyos. Ano pong uring pagtanggap ng Espiritu Santo? Ito po sa unang Korinto 3:16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ibig sabihin, yung pagtanggap natin ng banal na Espiritu ay hindi lang paminsan-minsan. Noon po kasi sa panahon ng Old Testament, kapag pinagkaloob ni Yahweh yung Espiritu Santo, namamalagi lang yon sa isang tao sa ilang sandali, pero aalis na rin. Pero yung pagkakaiba sa panahon ngayon, yung pagkakaiba sa pamamagitan ng Panginoon Yahushua, yung Espiritu yon mananahan sa loob ng tao. Yan po ang pangako ni Yahweh na sinabi ni Yahushua na dapat paghintayin ng mga alagad. Kaya yung pagiging sa atin ng Espiritu Santo, yan po ang pagganak o the birth of the ecclesia. Yung ecclesia po kasi, ang tinutukoy hindi po templo, kundi tao. Hindi po tumutukoy ng institusyon, kundi tao. Mga taong tumanggap ng banal na Espiritu na nananahan sa loob nila. Ibig sabihin, ito'y indwelling of the Holy Spirit. Sa makatwid, dahil po sa pagtupad ni Yahushua ng pangako na binigay ng Diyos noon pong Shavuot. Ang Shavuot po ay isang paggunita sa pagiging bayan ng Diyos noong tinanggap natin ang banal na Espiritu. Pero itong tanong, natanggap ko kaya ang banal na Espiritu? Kasi para matanggap yung banal na Espiritu, kinakailangan tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Yahushua. Diba? Tapos tayo babautismohan sa Espiritu, ng apoy. Pero anong isang palatandaan na talagang natanggap nga natin yung pong banal na Espiritu at tayo ay nakasama na sa Eklesiya? Ito po sa Hebreo, sa 8:10, sinabi pa ni Yahweh, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel. Pagdating ng araw na yon, itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko at isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila. Ako ang magiging Diyos nila
At sila naman ang magiging bayan ko. Binasa po natin ay ang mga detalye patungkol po sa bagong tipan. Kailan ba yung lumang tipan? Nung nakipagtipan si Yahweh sa bayan, Israel, doon po sa anong bundok uli? Bundok ng Sinai. Anong araw po uli? Shavuot. Ano bang binigay ni Yahweh sa Israel nung nakipagtipan siya para sila'y maging bayan niya? Binigay po yung 10 utos. Narinig yon ng mga anak ng Israel. Yung mismong tinig ng Diyos nung sinabi niya yung 10 utos. Sa panahon ng bagong tipan, ano naman ang ginawa ni Yahweh? Sa halip na salitain lang yung 10 utos, sa halip na isulat lang sa tableta, anong ginawa ni Yahweh? Isinulat niya saan? Sa ating isipan at sa ating puso. Sa makatwid, ginamit ni Yahweh yung banal na espiritu sapagkat hindi mo matatatakan ang isip at ng puso sa pamamagitan ng martilyo. Hindi po ito pisikal. Ito'y pagtatak na espiritual. Kung gayon, paano natin makikilala ang tunay na tinatakan ng banal na espiritu? Kung tinatakan po sila sa kanilang isipan at sa kanilang puso, natural, meron po silang pagmamahal sa 10 utos ng Diyos. Sapagkat kung paano ang bayang Israel naging bayan ng Diyos dahil binigay yung 10 utos sa panahon natin, ang mga tunay na anak ng Diyos, tatanggapin din nila sa pamamagitan ng Espiritu Santo dahil sa pananampalataya kay Yahushua, yung 10 utos. At tayo ay magiging bahagi ng Eklesiya. Kaya noon, Israel. Ngayon, Eklesiya. Noon, 10 utos. Ngayon, 10 utos. Anong pagkakaiba? Nasa puso at nasa isipan natin. Kaya itong tanong, mga kapatid, minamahal ba natin ang 10 utos? Kasi sa isang tinatakan ng banal na espiritu, hindi po nila minamaliit yung 10 utos. Hindi nila sinasabi yung 10 utos ay 2 na lang. Hindi nila sinasabi yung 10 utos ay dapat natin sundin pero hindi yung Sabat. Kung talagang tinatakan tayo ng banal na espiritu, meron tayong pagmamahal. Kinagagalak natin yung 10 utos sapagkat nasa puso natin Di ba? Kaya nga, tayong lahat mga kapatid, kinikilala po natin yung 10 utos ni Yahweh na ito'y dapat natin gampanan. Hindi po para tayo maligtas, kundi dahil tayo nga ay naligtas dahil sa pananampalataya sa Panginoong Yahushua. Kaya para sa atin, yung Shavuot ay isang paggunita sa pagbibigay ng banal na espiritu at ng kaarawan ng Eklesiya. Tayo po ang Eklesiya. Kaya kung titingnan po natin yung Moedim, yun pong kapistahan ni Yahweh, yung Passover, unleavened bread, first fruits, yun po ang tinatawag na work of redemption ng Panginoong Yahushua. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkabuhay naman uli, tayo po ay natubos. Yung kasalanan natin ay pinatawad na. Anong magiging resulta nun? May bunga, may fruit. Yung ginawa ni Yahushua na pagtutubos. Ano po yung bunga na yon? Yung bunga ng first 3 feasts sa panahon ng bayang Israel, naging bayan sila ng Diyos. Nakipagtipan sila sa Diyos. Kaya makikita po natin sa chart, di ba? Yung pong birth of the nation of Israel ang natupad. Yan. Yahuwah established a covenant. Kaya ang Israel naging bayan ng Diyos. Ano naman ang naging resulta ng ginawa ng ating Panginoon Yahushua? Yun pong kaarawan ng Eklesiya. Nangyari din po yun sa arawan ng Shavuot. Yung Shavuot noon, Israel, naging bayan ng Diyos. Shavuot ngayon, tayo, naging bayan ng Diyos sa pamamagitan ng Eklesiya. Kaya magkakaugnay pa rin yung Passover, unleavened bread, tsaka first fruits, sapagkat lahat ng ito ay patungkol sa naging resulta noon, yun pong kaarawan ng Eklesiya. Kaya yung first 4 na mga Moedim ay tinatawag natin na first advent ng ating Panginoong
Yahusha. Pero hindi pa tapos ang Panginoong Yahusha. Siya ay babalik para matupad naman yung trumpets, atonement, tsaka tabernacles. Kaya patuloy po natin itong ipagdiriwang. Dahil po sa napakalaking biyaya ang natatanggap ng bayang Israel noong mga kapistahang ito, sapagkat ito'y takdang panahon, ano ang inaasahan at hinihingi ni Yahweh? Dito po sa Deuteronomio 16, makaitlo sa isang taon na ang inyong mga lalaki ay magsisiharap kay Yahweh mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin, sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura, at sa kapistahan ng mga sanlinggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo, at huwag silang haharap na walang dala kay Yahweh. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ni Yahweh mong Diyos. Mga kapatid, ang utos ni Yahweh para sa bayang Israel, 3 beses sa isang taon, meron po silang gagawing paglalakbay patungkol sa Jerusalem. Bakit? Para ipagpasalamat kay Yahweh yung mga ginawa niya para sa bayang Israel dahil po sa mga iba't ibang kapistahan. Kaya nga, haharap sila kay Yahweh sa kapistahan ng tinapay at walang lebadura sapagkat gigugunitain nila kung paano sila nakaalis doon po sa Ehipto. Yun po ba'y dapat ipagpasalamat? Opo. Diba? Sa kapistahan ng mga sanlinggo, mahalaga rin yun. Gugunitain nila kung paano sila, mga taong bihag, naging bayan ng Diyos. Yun po ba'y mahalaga? Opo. Kaya nga, makikita natin sa mga kapistahan, may ginawa si Yahweh para sa bayang Israel. Kaya ano ang hinihingi niya sa kanyang bayan? Hindi makakaroon po sila ng mga pagtitipon at sila po'y lalapit kay Yahweh na meron pong dala-dala ayon sa kanilang kaya, mga pagpapala mula sa pinagpala ng Diyos o ni Yahweh na bigay sa kanila. Sa mga kapatid, meron po silang handog, meron silang ipagpapasalamat kay Yahweh. Ngayon, ito'y utos sa bayang Israel. Dahil sa ginawa ni Yahweh para sa kanila. Isipin niyo po, bihag ng mga tao, tapos naging bansa, hindi lang basta bansa, kundi bansa ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ba? Meron din dapat ipagpasalamat dahil po sa mga kapistahang ito? Opo. Diba? Sa panahon ng kapistahan ng Passover, kapistahan tinapay na walang libadura at first fruits, ano bang ginawa ng Panginoong Yahuwah na patungkol sa atin? Ang Panginoong Yahushua ay namatay, nilibing, at nabuhay na mag-uli. Kaya nga ito'y pinagdiwang natin, di ba? Kaya nga tayo ay nagpasalamat kay Yahweh, di ba? Sa panahon ng kapistahan ng Sanlinggo, dapat ba tayo pasalamat? Opo. Kung nagpasalamat yung bayang Israel, hindi ba lalong tayo dapat magpasalamat? Sapagkat kung titingnan po natin, yung bayang Israel, opo, naging bayan sila ng Diyos, pero tayo naging bayan din eh. Pinagkaloob sa kanila yung 10 utos, ibinigay din sa atin yung 10 utos. Pero higit pa doon, anong nasa atin na wala sa kanila? Ano po yun? Yung banal na Espiritu. Isipin niyo po yun. Yung banal na Espiritu, sumasa atin. Kaya kung nagpapasalamat ang bayang Israel, lalong-lalo na ang Eklesiya. Sapagkat tinanggap ng Eklesiya yung banal na Espiritu, ang kahulugan nga ng Eklesiya ay ang mga taong puspos at pinalolooban ng banal na Espiritu. Ano po bang kahalagahan ng banal na Espiritu? Pakinggan po natin. Sa unang Korinto 1:21-22, ang Diyos ang nagpapatibay sa atin at sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. Tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo nasa Kanya na. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso. Ang banal na Espiritu ang nagsisilbing garansya na matatanggap natin ang Kanyang mga pinangako. Anong kahulugan ng banal na Espiritu? Na itong ang dahilan kung bakit dapat lang ay magpasalamat tayo kay Yahweh. Dahil po sa ating binasa, yung pagtanggap natin ng banal na Espiritu ay garansya na tayo ay tatanggap ng mga pangako ng
Ama. Ito rin ang tanda na tayo ay kabilang na at sariling pag-aari na ni Yahweh. Kaya hindi po tayo kung sino lang. Kapag tumitingin si Yahweh sa mga tao sa mundo, kita niya tayo bilang mga anak niya. Bakit? Sapagkat tinanggap natin yung banal na Espiritu. Malaking pagkakaiba ang mga taong may Espiritu Santo at walang Espiritu Santo. Ano pa ang kahulugan ng banal na Espiritu? Efeso 1:13-14, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pamamagitan ninyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang pinangako bilang tanda ng pagmamay-ari na niya kayo. Ang banal na Espiritu, ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos, ang pinangako niya sa ating bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito papupurihan siya. Ano pa ang kahulugan ng banal na Espiritu? Ito ang katunayan. Tatanggapin natin yung mga pangako niya dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayong lahat ay makasasagawa ng paglilingkod hanggang maging lubos ang ating kaligtasan. Yung pagtanggap natin ng banal na Espiritu, ginagarantiya yung ating kaligtasan. Pero hindi lang yon. Sapagkat yung banal na Espiritu, kumbaga down payment lang magiging lubos ang ating karanasan. Ngayon, opo, tinanggap natin ang banal na Espiritu, pero hindi pa lubos yung ating kaligtasan. Kaya nga marami pa tayong pinagdaraanan Pero dahil sa kaloob ng Espiritu Santo, lahat yon ay malalampasan natin. Kaya nga ang sabi dito, dahil dito, papurihan si Yahweh. Papurihan si Yahushua. Kaya pagdiwang natin, pagbunitan natin ng kapistahan ng Shavuot, lalapit tayo kay Yahweh at tayo ay magpapasalamat sa Kanya. Tayo po ay magluluwalhati sa Kanya. Ano pa ang magagawa ng Espiritu Santo? Dito po sa Kolosas, naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Makapagpapasalamat din kayo sa Ama. Ginawa niya kayong karapat-dapat na makabahagi sa mamanahin ng mga pinabanal niya, ang manang nasa kinaroroonan ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo at ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Pinagpasalamat natin ito. Noong mga nakaraang kapistahan, magpapasalamat naman tayo ngayon sa darating na Shavuot dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pinalalakas niya tayo. Alam kasi ni Yahweh, habang tayo naglalakbay sa mundong ito, marami po tayong haharaping mga problema, mga suliranin. Kaya nga, pinagkaloob sa atin yung banal na Espiritu. Ang tawag dito, dakilang kapangyarihan. Anong magagawa natin dahil sa dakilang kapangyarihan? Makatatagal tayo, makapagtitiis tayo. Hindi lang makapagtatagal at makapagtitiis. Ang sabi pa nga, kahit tayo humaharap sa matinding mga suliranin, namamalagi pa rin yung kagalakan. Sapagkat yung kagalakan na yon ay bunga ng banal na Espiritu. Kaya lalo pa tayong lumalakas. Hindi tayo pababayaan ni Yahweh. Ito nga ang dapat natin ipagpasalamat. Pero higit sa lahat, ano ang dapat natin ipagpasalamat? Higit sa lahat, ano ang pinakamasarap na kahulugan ng pagiging sa atin ng banal na Espiritu Santo? Dito po sa huling talata na ating babasahin, dito po sa Juan 14:18-21, hindi ko kayo iiwang mga ulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita sa sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na yon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo.
ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Mga kapatid, dahil po sa banal na Espiritu, ang katumbas noon parang kasama at kapiling natin si Yahweh at si Yahushua. Yun pong Espiritu na nasa atin. Yun pong nagbibigay sa atin ng inspirasyon para sundin, tanggapin ang mga utos ni Yahweh. Kaya para sa atin, hindi mabigat ang 10 utos. Ito nga ay kinagagalak natin. Kaya sa panahon ng Shabbat, sa panahon ng mga kapistahan, pinagpapasalamat natin kay Yahweh ang mga biyaya niya. At dahil sa banal na Espiritu, ang ating pakiramdam kasama natin si Yahweh at si Yahushua. Bagamat nasa langit sila, dahil nga ang kahulugan ng banal na Espiritu ay parakletos, ang ibig sabihin na katabi si Yahweh at si Yahushua. Bagamat nasa langit at tayo nasa lupa, katabi natin sila sa ating paglalakbay. Kaya hindi tayo ulila, hindi tayo nag-iisa. Palagi natin kasama si Yahweh at si Yahushua. Mga kapatid, huwag niyo pong isipin. Kasi mayroong mga pagkakataon sa buhay natin ng pakiramdam natin tayo nag-iisa lang. Wala po tayong kakampi. Mga kapatid, kakampi natin si Yahweh at si Yahushua. Kung kuminsan ang ating pakiramdam nag-iisa na lamang tayo, tumawag po kayo kay Yahweh at kay Yahushua. At agad yung mararamdaman ng kanyang pakikipagsama. At lalong lalakas tayo, maghagalak pa tayo kahit anuman ang ating harapin. Kaya mga kapatid, igayak natin ang ating mga sarili sa nalalapit na paggunita natin sa mga kapistahan ni Yahweh, sa kapistahan ng Shavuot. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Yahweh Abba, salamat ng maraming sa iyo. Di namin makalilimutan ang iyong mga gawain, ang patuloy mong tinutupad sa panahon namin ngayon. Salamat pinagkaloob ang iyong banal na Espiritu. Ikaw po'y nasa puso namin at damang-dama namin ang iyong pagsasama. Itong dahilan kung bakit sa kabila ng mga iba't ibang kahirapan, mga tiisin ng buhay, namamalagi po kami sa iyong piling, di dahil magagaling kami, kundi dahil kaloob mo sa aming lahat ang iyong banal na Espiritu. Yahushua, salamat ng marami. Gugunitain namin ang ginawa mo para sa iyong mga lingkod noong panahon ng Shavuot. Dahil dito, merong eklesiya. Kami po'y bahagi sa eklesiya. Kami po'y nakatanggap ng iyong banal na Espiritu. Kaya damang-dama ka namin sa aming mga puso. Magpapasalamat kami sa iyo. Magpapasalamat kami sa dakilang Ama. Panginoong Yahushua, patuloy po kaming tulungan. Huwag mo kaming iiwan habang kami naglalakbay. Patibayin po ng aming puso. Palakasin pa ang aming pananampalataya. Ang ilan sa iyong mga hinirang na merong mga iba't ibang karamdaman. Ikaw nang bahala magpagaling sa aming lahat. Magmilagro ka po sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na kaloob sa iyo ng Ama. Ama, salamat ng marami. Basbasan po ang bawat individual, bawat sambahayan. Tulungan mo kaming lahat. Magkaroon ng pag-iisip mo para ng aming puso ay alinsunod sa iyong karakter para kaming lahat mabuhay sa pananampalataya, mabuhay sa tunay na pag-ibig. Kami po'y sumasampalataya. Dininig mo ng aming panalangin. Inihingi po namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas, si Yahushua HaMashiach. Amen. Hindi mo iasyaran, si Yahuwah ay ang malalim, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, paglapas mo siyang makamahal.
walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahweh Abba, biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu ay sumating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Kapatid, paalala lang po, yung ating pong Shavuot, Feast of Weeks, ay sa darating na Mayo 23, ito po ay sa susunod na Shabbat. Meron po kaming in-person gathering sa New Jersey. Kung nais po ninyong makadalo, in-person, let us know para mabigay po namin ang exact address. Pero ito ay papalabas din sa pamamagitan po ng Facebook Live at saka ng Zoom. May 23, 2026, 10 a.m. Pacific Standard Time. Next week po, wala pong Tagalog na pagsamba. Kaya yung susunod na dalawang weekend, wala pong Tagalog na pagsamba. Sapagkat meron po tayong Feast of Weeks, tapos meron pa tayong special na pagsamba doon po sa Europa sa susunod na linggo. Tapos yung pong paghahanda natin, preparatory prayer, ay Monday to Friday, May 18 to 22, 2026, 7 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba ni Yahweh Abba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us.